beloved Boss Mike Cervera. Samantala mga kabrigada, balikan natin ang report ni Brigada Haji Caaminio. Brigada Haji, ibrigada mo! Ano yan? Live report. Natataranta at desperado na raw si Vice President Sara Duterte sa ginawa nitong pagdulog sa Korte Suprema. Nako, patay na. Natataranta at desperado na mga kababayan. Bakit kanyo? Mga kababayan, may alam ba kayo? Bakit kanyo ba itong si Sara ay natataranta at desperado na tila ba nagpapanik na? Kasi mga kababayan, alam nyo? Alam nyo kung bakit? Kasi natatakot sila madiskubre, malaman kung paano umandar yung mga bangko nila. Diyan po magkakaalaman, lalo silang masisira. Kung ngayon nakalubog sila sa putikan, sa susunod nakalubog na sila sa Borac at Poso Negro Pagka nasilip yung mga bangko nila, isa po yan kasi sa pinupunterya. Yung mga bank accounts ng mga Duterte, lalong-lalo na yan si Sara. Ano po? Nako, delikado po. Pag nalaman nating lahat yan mga kababayan, kung gaanong sandamakmak na pera ang nagpasukan at naglabasan. Di mo ba? Yan po, malaking bagay yan na malaman natin. Kaya itong mga Duterte, natataranta na. Taranta na yan mga kababayan. Sa totoo lang, si Sara hindi na nga alam kung saan lulusot Malamang kaya nagpunta ng Japan yan, naghahanap na ng tataguan Di ba ba? Kasi sa Japan maraming tatanga-tanga Marami dyan mga kababayan, yung mga DDS, yung mga nagrarally sila sa Japan, akala mo naman nasa Pilipinas. Ano naman kinalaman ng, sabi ko nga, anong kinalaman ng mga Hapon dyan sa pagrarally ng mga yan Di po ba? Miras Channel, shoutout po. OFW, yun. Yan po ang dyan, yan ang problemang malaki nila. Pagka nag-umpisa na, ang impeachment trial ni Sara, ay nako, damay-damay na lahat yan. Pati yung bank accounts. Alam nyo naman, mga kababayan, syempre, di ba, kahit anong ingat niya, sa dami ba naman syempre, hindi niya maiwasan, magpasok pa rin sa sarili niyang account. Di ba ba? Yan po, mga kababayan, abangan natin yan. Kaya siguro natataranta na. Tataranta na. Tuloy. Upang ipatigil ang impeachment trial. Ayan, gusto niya talagang ipatigil nga Sa akala ko ba? Matapang yan. Akala ko ba baliwala? Bakit ngayon? Mukhang mga kababayan hindi na alam kung paano mag-uumpisa. Mag-uumpisa para para ipatigil ang impeachment trial niya. Dapat kasi mga kababayan, alam nyo, dito, noong pa dapat ginawa niya na yan. Hindi na dapat nag-inarte nung panahon ng merong Quadcom. Di ba? Nung may Quadcom, kung dumalo yan at nagsasagot, di tapos na sana. Hindi ka na sana na-impeach, kaya lang tatanga-tanga ka. Ano nangyari sa'yo? Kaka-inarte mo. Bratenela mo. Ano nangyari ngayon? Ayan. Di ba? Malapit nang makalaboso. Naku, Diyos ko po mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, naghahanap na ng tataguan yan alam nyo naman yan, syempre, gusto niyan yung prinsesa. Maraming maglilingkod sa kanya sa Japan Maraming mga tatanga-tanga. Yung mga nagrarally sa mga kalsada, yung po yun mga kababayan, ang tagapaglingkod niya. Di ba? Yung po, yung mga taga-Japan dyan, alipin kayo neto, di ba? Malamang kulang na rin, himurin nyo, pati puwet niya. Nako! Tuloy. Sa Senado, ito ang iginiit ng mga leader sa Kamara matapos na maghain si Duterte ng petition for certiorari and prohibition at humiling ng temporary restraining order o TRO. Nako, ayan na. Tapos pinapakalat nila yung TRO na yan, ginrant na. Ginrant na raw mga kababayan. Hindi, alam ko namang hindi lahat ng mga nasa Japan, marami tayong kaibigan dyan. Di ba? Nandyan nga yung natin mga kaibigan natin. Kahit si paring dyan, taga dyan di ba? Hindi lahat. Kaya lang, kapag tinignan mo talaga, marami rin Marami. Kasi ganito yan. Nung panahon na yan, mga kababayan, ayon sa aking panaginip, yung mga taga Davao,
na mga yung mga pinapapunta ng Japan, oo, sa kanila pala dumadaan. Kaya nga ako doon sa may Japan natuto silang gumawa ng mga faking birth certificate dahil diyan. Opo. Oh, maraming nakarating sa Japan na taga Davao peke yung mga dokumento nyo. Baka akala nyo hindi ko alam yan. Peke daw yung dokumento ninyo. Ayon sa aking pink palaka. Kaya todo himod kayo kay Sara nyo. Oh, yung po yun ha. Oh, alamin po ninyo. Yung karamihan dyan ng mga naniniwala rito. Natulungang gumawa ng mga peking dokumento para makarating lang sa Japan. Ay, naku naman. Tama na. Tigilan nyo nga ako. Nakakarating kami sa Japan ng kahit na walang mukha ko lang makita ng mga hapon, tuwan-tuwa na yon. Oh, di ba? Abay, sabi po, balik ka rito ha. Oh, di ba? Sabi ko naman, gambate. Oo. Di ba? Mga hapon nakakatuwa no? Nakakatuwa. Tuloy. Oh, narinig ko na naman si Tim pala. Naku, oo. Oh, buti na lang hindi ako taga-Davao. Buti naman. Ay, tanungin mo, Pretty Hapina. Tanungin mo, ikaw ba maayos ang dokumento mo nung pumunta ka? Ikaw ba hindi ka nandaya nung ikaw ay nagpunta rito sa Japan? Tanungin nyo! Nako, maraming mga dyan, mga fixed marriage, ganon. Ha, mga kababayan? Marami dyan. Eto na, tuloy-tuloy na natin. Ayon kina House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr. at Deputy Speaker J.J. Suarez, ang hakbang ni Duterte ay tahasang pagtatangka na baliwalain ang constitutional authority ng Kongreso. Teka. Kailan pa ba naman naging Kailan pa nagkaroon ng pagrespeto si Sara, mga kababayan? Sagot. Kailan pa nagkaroon ng pagrespeto si Sara? Di ba napakabastos? Manang-mana siya sa tatay niyang bastos din. Kaya mga kababayan, hindi marespeto yung kapangyarihan ng Kongreso na nasa Constitution naman kung ano yung mga ginagawa ng mga yan. Di po ba? O ngayon, eto binabastos. O, binabastos niya yung kapangyarihan ng Kongreso na magsagawa ng ma-impeach ang isang public servant. Kita nyo? Natulad niya. Di ba? Natulad niya? Tuloy. Tukuyin kung dapat siyang panagutin sa umano'y maling paggamit ng pondo ng bayan at iba pang akusasyon. Totoo. Iginiit ni Gonzales na natatakot na sina VP Sara at tila totoo na ang corruption allegations. Yan na. Tila totoo. Syempre mga kababayan, ganito lang yan. Kung kayo, sabi nila yan, sa panahon ng tatay niya, lagi nilang sinasabi, galing sa bunganga lagi ni Roque, na tagapagsalita ni Digong nung panahon na yon. Nagigets nyo? Sundan ninyo? Galing sa bunganga ni Roque, na tagapagsalita ni Digong noon. Diba, Kicks TV? Lagi nila sinasabi? Kung wala kang kasalanan, humarap ka. Kung wala kang kasalanan, harapin mo. Kung wala kang kasalanan, huwag kang magtatago. Laging ganun sinasabi nila, diba? Lalong-lalo na si Roking mataba. Ano nangyari ngayon? Bumabalik na sa kanila. Bakit ngayon takot na humarap yan? Sige nga, bakit takot na humarap yan si Sara? Paki-explain. Yan po mga kababayan. Lahat ng mga ginawa nila bumabalik sa kanila. Tapos ngayon mga kababayan, feeling biktima. Kung kani-kanino na sumasaklolo. Kahit sa mga Pilipino sa Japan, sinaklolohan niya nan. Pinunta niya para magpasaklolo, mga kababayan. Grabe, no? Siguro sabi ni Sara, pagka ako na-impeach, tatakbo agad ako dito sa Japan, Dito ako magtatago. Ubusin natin lahat yung mga ninakaw ko rito. Siyempre, mga Pilipino, di ba? Maniniwala naman. Naku, marami tayong pera. Maraming dala si Sara. Dadalhin sa Japan at doon na. Magtatago yan. Balita ko si Sara may kaibigan na Oy, Sara, eto chismis lang. Chismis lang Ito nililiwanag ko pag chismis lang. Pag chismis, di umano. Sara, totoo ba? May jowa kang Haponesa. Tanungin nyo sa kanya. Tanungin nyo. Ako magtatanong lang kasi chismis, narinig ko to. Sara, eto,
Cross my heart, narinig ko to. May jowa ka bang Haponesa? O, yun lang, tanungin nyo lang. O, sa mga tanungin nyo si Sarah. Kasi, balita ko, kwento ng aking pink palaka, may jowa daw na Haponesa si Sarah. Dito nyo lang yan narinig, ano? Ha? Dito nyo lang narinig yan, ano? Ha? Ay, grabe, no? Si Sarah, sabi sa chismis. Alam nyo naman ako, chismoso talaga. O, Sarah, tatanong lang ako. O, tatanong, ganyan, o. O, hindi ako naninira. Nagtatanong lang ako kasi narinig ko. O, may jowa ka raw Haponesa. Ay! Ano yan, bilat sa bilat? Ganun ba yun? TFC? Ay, grabe. Oo, marites ho ako minsan. Matagal ko na hong alam na may ganyan. Kaya lang mga kababayan, siguro na in love. Masama ba yung in love siya sa Haponesa? Kung maganda naman yung Haponesa at karapat-dapat, alam nyo naman ang Haponesa, makikinis sila, pero bihira magaganda. Ano? Totoo naman di ba? Kaya nga ho mga kababayan, yung mga Hapon mas gusto Pilipina. Bakit ho? Bukod sa magaganda, makikinis, mababait pa't masisipag. At higit sa lahat, mababango pa. O, di ba? Iba ang Pilipina. Mababango. Di ba? Ngayon, nakarinig na naman kayo ng chismis sa akin, ha? Chismis ko lang. Tanungin nyo na lang. Tingnan nyo, hindi sasagot yan. Kasi mukhang totoo talaga Yung yung mga chismis ko minsan talaga, hindi pa pumapalpak, ano. Grabe ka, Sarah, no? Pwede ka sa pwede ka sa ganyan, ano. Kahit sino siguro, no? Anong lang naman yun kung pwede ka doon. Di ba? Pero hindi na ganyang edad yung tipo ko sa'yo. Paring Chris, thank you naman. Tuloy na natin to. Bakit? Ting paggamit ng pondo ng bayan at iba pang akusasyon. Iginiit ni Gonzales na natatakot na sina VP Sara at tila totoo na ang corruption allegations, lalo't masisilip ang Yun na talagang iisipin ng mga tao. Magiging totoo na yung aligasyon dahil sa pagpigil nila sa dapat na gawin na impeachment trial niya. Di ba mga kababayan ko? Ganun ho, mga kababayan. Paghugasin mo, Olympia. Ano ka ba? Di ba? Tuloy. bank records. Kaya yan at iba pang akusasyon. Iginiit ni Gonzales na natatakot na sina VP Sara at tila totoo na ang corruption allegations, lalo't masisilip ang bank records. Kaya nais nang pigilan ang impeachment process. Nako, yan na nga po mga kababayan, sabi rito. Madidiscover na yung mga bank records. Kaya pilit ng hinahadlangan at pinipigilan ang impeachment process. So mga kababayan ko, alam nyo na yan kung saan patungo yan, Pero sana wag magpadaig itong mga itong mga matatapang na mga kongresista nang sa ganun magkaalaman na. Tanong ko lang po ba sa inyo? Tanong ko lang po sa inyo. Kayo po ba'y gusto nyong malaman kung ano nilalaman ng mga bank accounts ni Sara? Kayo po, mga kababayan, tanong ko lang. Gusto kong malaman. Gusto nyo po bang malaman kung ano ang laman ng bank accounts ni Sara? Yung mga bank accounts niyan. Marami ho yan mga kababayan. Press 1. Press 1 sa mga gusto. Tuloy. Nanindigan din si Suarez na sumunod ang Kamara sa tamang proseso at ang petisyon ni Duterte ay lumilikha lamang ng mapanganib na halimbawa ng labis na panghihimasok ng hudikatura sa prosesong itinakda ng saligang batas. Correct, oo. Hindi dapat panghimasukan yan ng Korte Suprema. Magkaiba kayo ng kapangyarihan yan. Di ba? Oo. Merong yan, pagkakaiba ng kapangyarihan Yung separation of power nila, magkaiba po. Shoutout naman sa mga taga-Japan, Ate Gina. So buti pa to. Huwag mong tutulungan si Sara. Pagtanong-tanong mo sa mga kaibigan mo dyan, Ate Gina, kung totoo
na may syota siyang Haponesa. Kasi nasagap ko lang yun na chismis eh. Oo, ha? Tuloy. Dagdag pa nito, hindi magpapadala ang Kamara sa legal theatrics ng pangalawang Pangulo at Aha. patuloy nilang itataguyod ang constitutional mandate kasabay ng pagtitiyak na magiging transparent at patas ang impeachment trial. Siyempre naman magiging transparent naman po yan. Bakit po kanyo mga ganito mga kababayan ha? Magiging transparent po yan at magiging balanse. Meron naman siyang abogado eh. Tulad niya, matatalo yung idol namin ni Kicks TV. Diba? Nagpresenta yun na magiging abogado niya eh. Sino? Si Marcoleta. Diba? Magiging defense lawyer daw siya. Pag natalo yun, sigurado dyan siya. O ano kinakatakot ninyo? O kung mayroon naman kayong mga defense lawyer, manananggol, mga abogado nyo, wala ba kayong bilib sa mga abogado nyo at kay Marcoleta? Wala ba kayong bilib doon? Sige nga po mga kababayan, paki-explain anong magiging panggigipit dyan kung may mga abogado naman na nakaabang. Anong silbi ng mga abogado na yan? Kung sasabihin lang ni Sara at inuunahan at sinisiksik na sa ating mga isipan na hindi magiging patas ang laban. Paano hindi magiging patas ang laban? Bayaran mo na lahat yung magagaling na abogado. Kung sino yung mga kilala mo, dalin mo. Siya magtanggol sa'yo. Ganon. Nak ng pating, Boss Arvin na Lorio, okay lang. Shout out sa'yo, shout out sa'yo. Diba? LB, Lea Corpus, Jess Sarmiento, Just Love, meron naman mga abogado to eh. Bakit naman na matatakot? Bakit sasabihin na hindi magiging patas? Diba? Kicks TV. Wala pa sinasabi yung pick palaka natin kung mananalo siya eh. Wala pa. Tsaka na kapag meron na, sasabihin ko talaga. Di ba? Kunin na yung pinakamagagaling na abogado sa buong bansa. Gusto mo yung abogado pa sa Mars, taka sa Pluto eh. Import mo rito. Di ba, mga kababayan ko? Bakit siya matatakot? Alam mo, Sarah, wag kang matakot kung wala ka namang ginawang masama. Matakot ka kung meron kang tinatago. Ganon. Siguro nga may tinatago. Di ba? Siguro may tinatago ito. Direct 2222. Chelsea Barrios, meron ba tinatago to? Sa palagay po ninyo, mga kababayan, Lance Christian, thank you naman. Jenny Piccolo, Pakisagot nga, Bunny Boy. Kung talagang naniniwala si VP Sara na inosente siya, dapat naharapin umano niya ang mga reklamo sa halip na magpasaklolo sa korte para Kita nyo, nagpapasaklolo sa Korte Suprema. Imbis na sagutin mo, Sara, yung itsura mo parang malapit na. Malapit na makulong ito eh. Malapit na rin mabaliw to. Diyos ko po. ACDC yan. Sinabi mo pa. Totoo naman, di ba? Minsan nga, nagdududa na yung iba. Baka naging sila ni Aimee. Talaga ba? Yung iba nagdududa eh. Hindi ko sinabi nagdududa lang sila. Alam niyo na. Tuloy, na? Ito kasi, ang daming arte eh. Tuloy. Kung talagang naniniwala si VP Sara na inosente siya, dapat naharapin umano niya ang mga reklamo sa halip na magpasaklolo sa korte para sa proteksyon. Pananaw tuloy ng mga kongresista. Diba mga kababayan? Nagpapasaklolo sa korte para sa proteksyon niya. Sara, takot ka na ba? Aminin mo na. Pwede namang umamin eh, hindi ka pa naman makukulong. Tsaka pa pagkatapos nun. Pagkatapos ng impeachment trial mo, sigurado yon. Diba mga kababayan? Na? Aminin mo na kasi! Aminin mo yung mga ninakaw mo. Aminin mo lahat yung mga naging jowa mo kung meron man. Aminin mo lahat. Ganun eh. Ay, lamig ka ayo siguro, TFC ba? TFC. Tuloy. Lalong dumami ang mga tanong kung ano ang itinatago ni Duterte. Ayan na nga, dumadami yung katanungan, Ate Gina, tama na.
Oo, di da kayat, dakkel, bagi, na! Talaga? Oh, di ba mga kababayan? Yun po eh. Oh, ano yung sabi? Ulitin ko lang. Oh. Sa proteksyon, pananaw tuloy ng mga kongresista, lalong dumami ang mga tanong kung ano ang itinatago ni Duterte. Oo nga, ang dami nating tanong. Sino mga nagtatanong dyan? Anong mga katanungan ninyo? Paki-comment na lang. Kung kayo may tanong kay Sara, comment nyo naman. Kasi tanong ko sa kanya, kanina pa ha. Sara, ang tanong ko ganito. Totoo ba na may jowa kang Haponesa? Question mark ha. Nagtatanong lang ho ako. Totoo ba na may jowa siyang Haponesa? Ay dahil sa mga chismis na natatanggap ko. At hindi naman ho kung sino-sino yung mga salisalitang pinanggagalingan yan. Sabi rito, tomboy ka ba? Ano pa tanong nyo? Tanong! Tomboy ka daw ba, Sara? Sabi rito, Nino, ni Edgar. Oo. Ano ko, mga kababayan ko, ano? Ayun, shoutout, Daniel Dumasi, go po. Tuloy. Unsod ng tangkang short circuit sa proseso. Oh, sabi ni Benedicto, mahina, saan mo daw dinalang ang pera ng taong bayan? Oh, totoo ba, BP? Sara na tong grill, tong grill ka ba? Okay, nagtatanong lang. Grabe. Sige, tanungin nyo sa kanya. Silahis ka daw ba? Ulik, ano ba yun? Silahis o ulik ba? Di ko maano eh. Ulik pa ba? Ulitin ko, nawala tuloy ako. Saan mo dinala pera ng taong bayan daw? Saan mo dinala ang confidential fund? Sara, saan mo Ang daming tanong sa'yo rito, di ko na mabasa. Sayang lang ang babaeng impacta na. Saan? Saan daw ginastos ang pera? Bakit walang support galing kay Man Scarpio, ang asawa niya? Oo nga, no. Tama ka, si Maria Jaime Evidente, wala man lang suporta yung asawa. Mukha sigurong baka naman pinabayaan na. O baka may iba na rin yung asawa. Ano kaya totoo dyan, mga kababayan ko? Kasi pwede naman sila magsama dahil lang sa mga anak nila. Di po ba? Pero ang totoo, bakit hindi na sila nagsusuportahang dalawa? Mira's Channel, mamaya ka na magtatawa, mag-like ka muna. Hiwalay na ba siya sa asawa niya? Tara, hiwalay ka na ba sa asawa mo? Sumagot ka. Sayang, no? Sana nandito, sumasagot na. Sino? Sara, sino si Mary Grace Piatos daw? Kita mo? Ang daming tanong sa'yo dito. Oo. Grabe, anong pakiramdam na may jowang babae? Ano yung tanong dito? Wait lang ito yung tanong, mga kababayan ko. Anong daw? Anong pakiramdam na may jowang babae at lalaki na pinagsasabay? Ano daw? Oy, nako! Kayo, mga rin kayo, no? Intrigero at intrigero. Grabe. Ito na, Sara, may plano ka ba? May plano ka pa bang umuwi? Siyempre naman uuwi yan. Kayo talaga, Team Suka. Sabi rito? Correct ka dyan, paring Mike. Bilib ako sa mga Naku, hindi ho. Intrigero lang ho ako. Tara. Ano sabi? Ulit. Pasok. Sa halip na magpasaklolo sa korte para sa proteksyon. Pananaw tuloy ng mga kongresista, lalong dumami ang mga tanong kung ano ang itinatago ni Duterte. Ayan na nga ho, ayan ang daming tanong bisexual ka ba? Pumapatol ka rin ba sa bakla? Ganon, pumapatol ka ba sa kapwa mo babae? Pumapatol ka ba sa lalaki? Ito tanong lang Wala naman masama rito kung nagtatanong tayo. Di ba? Ng tangkang short circuit sa proseso. Mananatili naman daw ang pagganap ng Kamara sa tungkulin sa responsableng paraan, patas, walang takot at walang pinapaboran. Correct! Yun naman pala ano kinakatakot niya. Meron na, ulitin ko, may magiging abogado naman siya. Kahit natawagin pa niya yung tatay niya, parang bata na inapi sa eskwela. Pag uwi ng bahay, tawag tatay. Sumbong tatay, sabi, tatay, away ako kaklase.
Oh, ang tatay naman, punta rin ng tanga. Oh, sugod din yung tatay, ano. Pagdating doon, mga kababayan, nakita, mas maliit pa sa kanya. Sabay sampal sa kanya. Ay! Parang batang nagsusumbong nga. Oh, di ba? Oh, bahala na kayo. Iiwan ko na sa inyo yan, ha? Our beloved Boss Mike! Boss Mike!